Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 3 paraan kung paano hindi dapat kumain ng saging at ang 3 paraan kung paano dapat kumain ng saging para makuha ang maksimum na benepisyo. Ngayon, makinig kayong mabuti dahil ito ay napakahalaga, lalo na para sa mga senior. Alam nyo ba na ang maling pagkain ng saging ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa inyong kalusugan? Ang tinutukoy ko ay mataas na blood pressure, biglaang pagtaas ng blood sugar, palpitations ng puso, at sa pinakamatinding kaso biglaang heart failure. Tama ang narinig ninyo. Ang simpleng saging ay maaaring magprotekta sa iyong buhay o dahan-dahang magpataas ng panganib sa mga mapanganib na sakit. Kaya naman kailangan niyong panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil ang huling tip na ibubunyag ko ay isang bagay na hindi alam ng karamihan at maaari itong literal na magligtas sa iyo o sa iyong mahal sa buhay. Pero bago tayo magsimula, gawin nating interactive ang video na ito. Kung mahilig ka sa saging, ay type ang via sa comments ngayon. At sabihin nyo rin kung saan kayo nanonood, nasa Pilipinas ba kayo? USA, Canada, Dubai, o ibang lugar? Natutuwa ako kapag nakikita kung saan nanggagaling ang ating Gintong Sustansya family. At huwag din kalimutan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya, ay click ang notification bell at magbigay ng malaking thumbs up para suportahan ang video na ito. Sige, handa na ba kayo? Simulan natin sa 3 paraan kung paano hindi dapat kumain ng saging. Magsisimula tayo sa pinakakaraniwang pagkakamali na halos lahat ay nagagawa. Ang unang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao ay ang pagkain ng sobrang hinog na saging araw-araw. Alam niyo yung mga saging na may mga brown spots sa balat, halos kulay itim na. Iniisip ng iba na mas healthy ito dahil mas matamis at mas malambot. Pero heto ang problema: kapag masyadong hinog ang saging, halos lahat ng starch nito ay nagiging asukal. At ano ang nangyayari kapag kumain ka ng ganoong karaming asukal, lalo na kung senior ka na? Biglang tumataas ang blood sugar mo. Ang biglaang pag-angat na ito ay delikado para sa mga may diabetes, high blood pressure, o may problema sa puso. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magpataas ng panganib ng pagkasira ng kidney, pagdagdag ng timbang, at maging heart disease. Ngayon, hindi ko sinasabi na hindi ka dapat kumain ng hinog na saging, paminsan-minsan ay ayos lang. Pero kung magiging araw-araw na gawain, lalo na kung kumakain ka nito nang walang kasamang ibang masustansyang pagkain, ito ay nagiging tahimik at mabagal na panganib. May kakilala ako na akala niya healthy ang pagkain ng 2 sobrang hinog na saging tuwing umaga. Pero kalaunan, tumaas ang kanyang blood sugar, mabilis bumagsak ang kanyang enerhiya matapos kumain, at binalaan siya ng kanyang doktor na malapit na siyang magkaroon ng type 2 diabetes. At lahat ng ito ay dahil sa isang habit na akala niya ay mabuti para sa kalusugan. Kaya ang payo ko, kung sobrang hinog na ang saging, kainin paminsan-minsan, parang treat lang. Pero huwag gawing araw-araw. Piliin ang saging na dilaw na may kaunting spots lang, hindi hilaw, hindi rin sobrang hinog. Iyan ang pinakamainam para sa kalusugan mo. Ngayon, gawin nating interactive. Kung sang-ayon ka na ang sobrang asukal ay delikado, ay type ang saya sa comments ngayon. At maging tapat, nakakakain ka na ba ng sobrang hinog na saging na halos itim na? Ibahagi sa comments, at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, magbigay ng thumbs up, at i-share ito sa inyong mga kapamilya. Hindi mo alam, baka makatulong ka pang maiwasan ang isang problema sa kalusugan. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkain ng saging sa walang laman na tiyan. Marami ang naniniwala na ang pagkain ng saging agad sa umaga ang pinakamalusog at pinakamabilis na breakfast. Pero heto ang katotohanan, maaari itong makasama kung hindi ka mag-ingat. Ang saging ay napakayaman sa potassium at magnesium. Karaniwan, ang mga mineral na ito ay mabuti para sa katawan. Pero kapag kinain mo ito nang walang laman ang tiyan, lalo na sa umaga, maaari nitong buluhin ang balanse ng magnesium at calcium sa dugo mo. Ang biglaang imbalance na ito ay maaaring magdulot ng panghihina, pagkapagod, o kahit palpitations. Para sa ilang senior, isipin mo, wala kang laman sa tiyan, naghahanap ng fuel ang katawan mo, at bigla mo itong binahan ng asukal at mineral. Ano ang resulta? Mabilis na enerhiya, tapos bigla ang bagsak. Kaya maraming kumakain ng saging lang sa umaga ang madaling nagugutom ulit o nahihilo pagkaraan ng ilang sandali. Para sa seniors na may concern sa puso, mas dagdag panganib ito. Ang sobrang potassium ng walang kasamang ibang nutrients ay pwedeng magdulot ng stress sa puso. At kung mataas ang blood pressure mo o umiinom ng gamot, maaari pa itong makaistorbo sa iyong treatment. Kaya ano ang dapat mong gawin?
Huwag kumain ng saging ng mag-isa. Lagi itong ipere sa iba pang pagkain na may protein, fiber, o healthy fat. Halimbawa, hiwain ang saging at ilagay sa oatmeal, kainin na may kasamang peanut butter, o ihalo sa yogurt. Sa ganitong paraan, mas dahan-dahan na aabsorb ang asukal mula sa saging, mas tumatagal ang iyong enerhiya, at mas balansing simula ng araw ang makukuha ng katawan. Isang halimbawa, may kaibigan ako na lagi na lang nagmamadali sa umaga at saging lang ang kinakain bago pumasok sa trabaho. Pagsapit ng 1:00 am, gutom na ulit siya, minsan nahihilo pa. Nang palitan niya ito ng saging na may oats at kaunting nuts, napakalaki ng pagbabago, steady energy, walang hilo, at mas malinaw ang focus buong araw. Kaya tandaan, healthy ang saging, pero huwag kainin ng mag-isa sa walang laman na tiyan. Lagi itong ipare sa iba pang pagkain para manatiling malakas at ligtas ang katawan. Ngayon, gawin nating interactive ulit. Aminin, nakakakain ka na ba ng saging agad sa umaga na walang laman ang tiyan? Kung ay type ang i-raya sa comments. Huwag mag-alala, marami sa atin ang nagawa na iyan. At habang nandoon ka na rin, sabihin kung saan ka nanonood, gustong-gusto kong makita kung saan nagmumula ang ating gintong sustansya family. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, magbigay ng thumbs up, at i-share ito sa isang kaibigan na laging nagmamadali sa umaga na saging lang ang baon. Baka mailigtas mo sila sa isang masamang habit. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagkain ng sobrang daming saging sa isang araw. Alam naman nating lahat na healthy ang saging, pero heto ang katotohanan, kahit ang masustansyang bagay, kapag sobra, nagiging delikado. Ang saging ay puno ng potassium, na karaniwang maganda para sa puso, muscles, at blood pressure. Pero kapag nasobrahan, lalo na sa seniors, hindi na ito kayang i-handle ng katawan. Ang kondisyon na ito ay tinatawag na hyperkalemia. Ano ang nangyayari kapag sobrang dami na ng potassium? Pwedeng maging irregular ang tibok ng puso, manghina ang muscles, o makaramdam ng discomfort sa dibdib. Sa matinding kaso, maaari itong magdulot ng mapanganib na komplikasyon sa puso. Tandaan din na mas sensitibo ang seniors dahil bumabagal ang kidney function habang tumatanda, ibig sabihin mas nahihirapan ang katawan na ilabas ang sobrang potassium. May kilala akong lalaki na sobrang hilig sa saging, nakakakain siya ng 4 o 5 piraso araw-araw. Akala niya, napakabuti ng ginagawa niya para sa kanyang kalusugan. Pero nang magpa-check up siya, nalaman ng doktor na sobrang taas na ng kanyang potassium levels. Binalaan siya ng doktor, kung hindi mo babawasan ang pagkain ng saging, pwedeng malagay sa panganib ang puso mo. Nagulat siya, dahil buong buhay niya ang akala niya, puro kabutihan lang ang hatid ng saging, kaya ano ang ligtas na dami. Para sa karamihan, 1 hanggang 2 saging sa isang araw ay sapat na. Bibigyan ka na nito ng lahat ng benepisyo nang hindi sumusobra sa potassium. Pero 3, 4, 5 araw-araw. Iyan na ang danger zone, kaya ang payo ko, kainin ang saging ng tama at balanse. Huwag isipin na mas marami, mas healthy. Hindi sa saging, ang sikreto ay moderation. Ngayon, gawin nating interactive ulit. Ilang saging ang karaniwan mong nakakain sa isang araw? Maging tapat, ay type ang numero sa comments ngayon. Tignan natin kung sino ang pinakamalakas kumain ng saging sa ating mga viewers. At habang nagtatype ka, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, ay click ang notification bell at magbigay ng thumbs up. At i-share ito sa iyong pamilya na mahilig kumain ng sobrang daming saging. Baka mailigtas mo sila mula sa isang nakatagong panganib. Ngayon na natalakay na natin ang mga pagkakamali, lumipat naman tayo sa matatalinong paraan ng pagkain ng saging para makuha ang maximum benefits. Ang una at pinakamakapangyarihang paraan ay kainin ang saging na may kasamang protina o healthy fats. Ganito kasi yon. Kapag saging lang ang kinain mo, mabilis na naa-absorb ng katawan ang natural na asukal. Ibig sabihin, mabilis tumaas ang blood sugar mo, at kalaunan, bigla rin itong bumabagsak, iniiwan kang pagod at gutom ulit. Pero kapag isinabay mo ito sa protina o healthy fat tulad ng peanut butter, yogurt, o kaunting nuts, ibang-iba ang epekto. Ang protina at healthy fat ay nagsisilbing parang slow-release system. Pinapabagal nila ang absorption ng asukal sa dugo, kaya mas steady at matagal ang enerhiya. Imbes na sugar spike at crash, makakakuha ka ng banayad na pagtaas at pangmatagalang boost. Para sa seniors, napakahalaga nito dahil nababawasan ang panganib ng biglaang blood sugar spikes na makakasama sa diabetes o puso, halimbawa. May kamag-anak ako na mahilig kumain ng saging tuwing hapon pero lagi siyang inaantok pagkaraan ng 1 oras.
Sinabihan ko siya, sa susunod, isawsaw mo ang saging sa peanut butter o kainin na may kasamang yogurt. Ang resulta, naramdaman niyang busog siya, puno ng enerhiya, at hindi na siya naghanap ng cookies o matatamis pagkatapos. Kaya kung gusto mong talagang makatulong ang saging sa katawan mo, huwag kainin ng mag-isa, ipares ito sa protina o healthy fats. Personal favorite ko, saging na hiniwa at may kasamang peanut butter. Pero marami rin akong kilala na gustong-gusto ang saging na may yogurt o saging na may almonds at walnuts. Ngayon, gawin nating masaya ito. Sabihin sa comments, aling team ka? Team banana with peanut butter o team banana with yogurt? Mag-comment ka sa ibaba at tingnan natin kung sino ang panalo. At habang nagko-comment ka, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, magbigay ng thumbs up sa video na ito, at i-share ito sa isang kaibigan. Baka matuklasan nila ang kanilang bagong paboritong healthy snack combo dahil sa iyo. Ang pangalawang pinakamagandang paraan ng pagkain ng saging ay bago o pagkatapos ng ehersisyo. Ngayon, baka iniisip mo, senior na ako, hindi na ako nagbubuhat ng mabibigat o tumatakbo ng marathon. Pero tandaan, ang ehersisyo ay hindi laging nangangahulugang mabibigat na workout. Para sa maraming senior, maaari itong kasing simple ng paglalakad sa umaga, pagsasayaw, paghahalaman, o kahit magaan na Zumba class. Ang saging ay isang kamangha-manghang natural na pinagmumulan ng mabilis na enerhiya. Ang malulusob na carbohydrates sa saging ay nagbibigay ng fuel sa iyong katawan, at ang potassium ay tumutulong maiwasan ang pulikat at paninigas ng kalamnan. Kaya nga gustong-gusto ng mga atleta ang saging, pero ang parehong benepisyo ay totoo rin para sa mga senior. Kung kakain ka ng saging mga 30 minuto bago mag-ehersisyo, nagbibigay ito ng lakas para manatiling aktibo nang hindi agad napapagod. At kung kakain ka naman ng saging pagkatapos ng ehersisyo, tinutulungan nitong makabawi ang iyong mga kalamnan at ibalik ang electrolytes na nawala sa pagpapawis. Para itong natural na sports drink pero mas masustansya, hayaan mong magbahagi ako ng mabilis na kwento. May kilala akong grupo ng mga senior na sabay-sabay nagtitay chai tuwing umaga. Sa simula, may ilan sa kanila ang madaling nanghihina sa kalagitnaan ng session. Nang sinubukan nilang kumain ng kalahating saging bago ang klase, napansin nila ang malaking pagbabago, mas maraming enerhiya, mas kaunting pagkapagod, at wala ng pulikat. At pagkatapos ng session, kapag kinain nila ang kalahati pang natira ng saging kasabay ng ilang piraso ng mani, nananatili silang sariwa at malakas buong araw. Kaya ito ang tip, kung ikaw ay maglalakad, magjo-jogging ng magaan, magsasayaw, o kahit mga gawaing bahay na nagpapapawis sa iyo, kumain ng saging bago o pagkatapos. Simple, mura, at epektibo. Ngayon, mag-interact naman tayo ng kaunti. Ikaw ba ay nag-ehersisyo sa umaga o sa gabi? Mag-comment ka sa ibaba at tingnan natin kung aling grupo ang mas marami, Team Morning Walk o Team Evening Walk. At habang andyan ka na rin, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, bigyan ng thumbs up ang video na ito, at i-share sa isang kapamilya mong mahilig manatiling aktibo. Pasasalamatan ka nila sa tip na ito. Ang pangatlong pinakamagandang paraan ng pagkain ng saging ay ang i-blend ito sa smoothies na may gulay. Ngayon, ito ang personal kong paborito dahil ginagawa nitong isang simpleng prutas ang maging isang makapangyarihang, balanseng pagkain. Ganito ito kaepektibo. Mag-isa, ang saging ay matamis at puno ng natural na asukal. Pero kapag hinalo mo ito sa mga gulay tulad ng spinach, kale, pipino, o kahit karot, dinadagdagan mo ito ng fiber, bitamina, at antioxidants na bumabalans sa tamis. Sa halip na mabilis maabsorb ng katawan ang lahat ng asukal, pinapabagal ito ng fiber mula sa gulay, pinoprotektahan ang iyong panunaw, at nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya. At ito ang pinakamaganda, halos hindi mo malasahan ang gulay. Natatakpan ng natural na tamis ng saging ang lasa ng mga leafy greens. Ibig sabihin, nakakakain ka ng napakaraming sustansya nang hindi mo halos namamalayan. Para sa mga senior, napakalaking tulong nito. Ang smoothies ay nakakatulong laban sa constipation, nagpapabuti sa kalusugan ng puso, at pinapanatiling bata at malusog ang balat at katawan. Madali rin itong inumin para sa mga hirap sa pagnguya o sa panunaw. Naalala ko ang isa kong tiyahin na ayaw talagang kumain ng gulay. Sabi niya, ayoko ng lasa ng spinach, ayoko ng lasa ng kale. Pero nang ipinasubok namin sa kanya ang smoothie na may saging, spinach, at kaunting yogurt, nagustuhan niya. Sabi niya, parang dessert ang lasa. Simula noon, umiinom na siya ng smoothie 3 beses sa isang linggo, at pakiramdam niya ay mas magaang, mas malusog, at mas masigla siya.
Kaya kung gusto mo ng simpleng paraan para makakain ng mas maraming gulay, ihalo mo lang ito sa saging. Isang saging, isang dakot ng gulay, konting tubig o gatas, at baka dagdagan pa ng ilang buto o mani, at mayroon ka ng malusog na powerhouse drink. Ngayon, mag-interact naman tayo. Nasubukan mo na bang magdagdag ng gulay sa iyong banana smoothies? Maging tapat, ay type ang Maya o El sa comments. Gusto kong makita kung ilan ang matatapang dito sa ating Gintong Sustansya family. At habang nandyan ka na rin, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, bigyan ng thumbs up ang video na ito, at i-share ito sa isang kakilala mong ayaw sa gulay. Baka sakaling magbago ang isip nila. Sige mga kaibigan, mag-quick recap tayo ng lahat ng pinag-usapan natin ngayon. May 3 paraan kung paano hindi dapat kainin ang saging. Una, huwag kumain ng overripe bananas araw-araw. Ang sobrang asukal ay maaaring tahimik na makasira sa iyong kalusugan. Pangalawa, huwag kumain ng saging na walang laman ang tiyan. Maaari nitong guluhin ang balanse ng katawan at magdulot ng panghihina. At pangatlo, huwag kumain ng sobrang dami ng saging sa isang araw. 1 o 2 ay tama lang, pero sobra doon ay maaaring magdulot ng panganib sa puso. At may 3 pinakamagandang paraan naman para makuha ang maximum na benepisyo mula sa saging. Una, kainin ang saging kasabay ng protina o healthy fats tulad ng peanut butter, yogurt, o mani. Mas tatagal ang enerhiya mo at mananatiling balanse ang asukal. Pangalawa, kainin ang saging bago o pagkatapos ng ehersisyo. Kahit ito ay paglalakad, pagsasayaw, o paghahalaman, nagbibigay ito ng enerhiya at pinoprotektahan ang iyong mga kalamnan. At pangatlo, ihalo ang saging sa smoothies na may gulay. Ganito mo magagawang isang super powerful, anti-aging, heart-protecting na inumin ang isang simpleng prutas. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, alin sa 6 na tips na ito ang pinakanagulat ka? Iyong mga pagkakamali ba o iyong mga healthy ways? I-type ang sagot mo sa comments ngayon din at kung may natutunan ka ngayong bago, gawin mo akong paboran. Mag-type ng malaking Maya sa comments at huwag kalimutang sabihin din kung saan ka nanonood. Gustong-gusto kong makita ang mga komento mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, VIA, Canada, Dubai, at iba pa. Bago tayo magtapos, siguraduhin mong mag-subscribe ka sa Gintong Sustansya. I-tap ang notification bell para hindi ka mahuli sa aming health tips at bigyan ng malaking thumbs up ang video na ito. At higit sa lahat, ay share ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maaaring mailigtas mo ang kanilang buhay sa pamamagitan lamang ng pagtuturo kung paano kainin ang saging sa tamang paraan. Maraming salamat sa panonood. Manatiling malusog, manatiling malakas, at gaya ng lagi, pakainin ang katawan ng karunungan. Kita-kits sa susunod na video.